May anak si Gimo na nag-aaral sa kolehiyo sa kalapit na bayan. Isa sa mga kaibigan ng kaniyang anak, tawagin na lang natin siyang Maria, ay inimbitahan nitong magbakasyon sa kanilang lugar sa semestral break. Malugod na pumayag si Maria. Hindi niya alam na iyon ang magiging pinakamatinding takot sa buong buhay niya. Pagdating nila sa Dueñas, masayang tinanggap si Maria ng pamilya ni Gimo. Maayos ang pakikitungo nila. Napagkasunduan na sa iisang kwarto matutulog sina Maria at ang anak ni Gimo. Habang nakahiga si Maria, hindi siya agad makatulog, namamahay ika nga. Hindi niya maintindihan pero may kakaibang pakiramdam siyang bumabalot sa paligid. Bandang hating gabi, narinig ni Maria ang mga yabag at mahihinang usapan mula sa ibaba. Akala niya'y may salo-salo o handaan kinabukasan. Lumabas siya ng silid at sumilip sa hagdan. Doon niya nakita ang ilang tao nakapalibot sa isang bilog sa sahig. May hawak silang mga kutsilyo, itak at panali. May kasamang matatanda at ilang bata. Tumatawa ang ilan. Isa sa mga lalaki ang nagsalita. Sa wakas, matitikman na naman natin ang laman ng tao. Nagtawanan ang lahat. Alin ang kukunin? Tanong ng isa. Siyempre, yung may suot na relo. Sagot ni Tiniente Gimo. Tiyakin ninyong tama ang pukpok sa ulo. Ayoko magpumiglas pa. Napakapit si Maria sa hagdan. Siya ang tinutukoy. Siya lang ang may suot na relo. Gusto niyang sumigaw, tumakbo, o magising sana kung ito'y panaginip lang. Pero totoo ito. Lahat sila aswang. Agad siyang bumalik sa kwarto. Nanginginig. Ang anak ni Gimo ay mahimbing pa rin ang tulog. Sa isang desisyong bunga ng matinding takot, inalis ni Maria ang relo mula sa kanyang pulso at isinuot ito sa kaibigan. Tinakpan niya ito ng kumot at humiga sa tabi. Pilit pinapakalma ang sarili. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang pinto. Dalawang lalaki ang pumasok. Nariyan na ang may relo, bulong ng isa. Hindi na nag-aksaya ng panahon. Isang malakas na hampas sa ulo. Isang malutong na tunog. May tumalsik na dugo sa sahig. Isinilid nila ang katawan sa sako. Tila walang pakialam kung sino ito. Tahimik lang si Maria. Walang luha, walang hininga. Isang maling galaw at siya ang susunod. Nang makalabas ang mga lalaki, dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng bahay. Nang makalayo, saka siya tumakbo ng ubod ng bilis patungo sa kalsada. Hindi niya alintana ang mga tinik, ang putik o ang gabi. Basta makatakas, basta mabuhay. Maya-maya, may narinig siyang sigaw mula sa likuran. Si Tiniente Gimo. "Anak ko yan!" sigaw nito. "Hindi si Maria!" Galit at puot ang bumalot sa tinig nito. "Hanapin yung babae. Hanapin si Maria." Sigaw niya habang pinapalo ang mga kasamang pumatay sa sariling anak. Lahat ay nagkagulo. Nagkalat ang mga aswang para hanapin si Maria. Sa dulo ng madilim na kalsada, aninag ni Maria ang kalsada patungo sa bayan. Pero sa likuran niya, papalapit ang mga nilalang, gutom at galit. Hindi siya tumingin pabalik. Patuloy lang ang kaniyang pagtakbo. Hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon, may dumating na tulong. Hindi malinaw kung ano o sino, basta't natakasan niya ang lagim. Hindi na muling bumalik si Maria. Hindi rin siya muling nakita. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa aking YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.